Good afternoon. Ito po ay misa ng pasasalamat sa aming patron. Ha? Siya lang ano? Anong gusto mo patatabihin natin dito sa atin? I see. Kilala sino yung paring yun? Sarap ni Father Thomas. pare na kaisa natin ngayon sa pagdiriwang na ito, mga madre, mga seminarista,
at mga piling-piling mga panauhin na pinangungunahan ng ating mga local officials, Congressman-elect Eric Olivares ng District 2, Mayor-elect Edwin Olivares at ang kanyang mabuting may bahay, Councilor Tim Esplana, Councilor Rico Goles, at mga iba pang mga opisyales. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, mapagpalang piyesta ng ating mahal na patron, San Antonio de Padua. At binabati rin natin ang buong sambayanang ito sa ika-20 taong anibersaryo ng pagkatalaga ng ating parokya bilang isang sambayanang pinakabanal o pinabanal para sa Diyos. Dalawang mahalagang biyaya, isang pagdiriwang ng pananampalataya at pag-asa. Ang tema natin ngayon sa gabi nito ay paghahanap ng pag-asa kasama si San Antonio de Padua. Tila ba napapanahon, hindi mo ba ang temang ito? Sa gitna ng krisis, pagtaas ng mabilihin, suliranin sa pamilya, kalusugan, kabuhayan, at kalikasan, tunay nga naghahanap tayo ng pag-asa. May pag-asa pa ba? Ang unang pagbasa mula kay Propeta Isaías ay para sa mga sugatan, sa mga nawalan ng pag-asa. Sinugo ako ng Panginoon upang ihatid ang mabuting balita sa mga dukha, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang aliwin ang mga nagluluksa. Ito'y malinaw na panyaya, may pag-asa sa Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang Ebanghelyo na nagsalaysay kung paano isinugo ni Jesus ang 72 disipulo upang ipahayag ang pagdating ng karya ng Diyos. Magaling ninyo ang mga may sakit. Sabihin sa kanila, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ito ang tanong. Habang hinahanap natin ang pag-asa, handa rin ba tayong maging daan ng pag-asa para sa iba? Sa gitna ng mga paghihirap ng kanyang panahon, si San Antonio de Padua ay naging tagapagdala ng liwanag. Hindi dahil sa kakayahan niya, kundi dahil sa kanyang malalim na pagkakaugnay kay Kristo. Ang hamon ng buhay ay minsan parang nawawala tayo. Pero kung kasama natin si San Antonio, ibinabalik tayo sa Diyos at ipinapaalala ang pag-asa ay hindi nawawala, kundi minsan tinatakpan lamang ng takot o pagkadismaya. Nabanggit ko ito sa ating humiligang kahapon. 55 years na po ang ating parokya, 20 years na po ang ating pong bahay talaginan, ang ating simbahan. In 5 years, magda 25 years po ang ating bahay talaginan, 60 years ng ating parokya. At dahil natapat po ng pandemic, yung ating 50th year. At God willing, Bishop, nandito pa ako. In 5 years time, magse-celebrate po umuli tayo ng Jubilee bilang pamayanan. 25 years ng ating simbahan, 60 years ng ating po parokya. That time, God willing ulit, Bishop, kerto na po ang ating simbahan. Alam niyo masaya.
Antonio de Padua. Tayo po by that time ay Diocesan Shrine of St. Anthony of Padua. Magsusumikap tayo. Until then, hihingi tayo ng gabay kay San Antonio. Until then, ipapakilala natin San Antonio sa ating diocese, palalakasin natin ang debosyon, at higit sa lahat, palalalimin natin ang pagmamahal natin sa Diyos sa tulong at gabay natin ginamahal patro San Antonio de Padua. Hindi ko inaakala na ang parking lot magpupuno ng mga tao maglalaro ng bingo. Kaya sa susunod po, bago po tayo magbisa, maglalaro muna tayo ng bingo para marami ang tao. Joke lang. Pero higit sa lahat po, nais natin ay pagpatuloy ang masaya na kapistahan ni San Antonio de Padua. Pero hindi lamang masaya, kundi makabuluhan. Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Binigyan po tayo ng good weather. Shout out po sa mga nag-alay ng itlog. Humingi ng tulong kay Santa Clara. Kaya po, good weather tayo ng bingo, walang posisyon, at kayang buong araw. Maraming salamat, Lord. Kay San Antonio de Padua Parish Diocese sa Parañaque. Ano ang nahanap mo sa tulong ni San Antonio de Padua? Panoorin mo hanggang dulo. Sabi ko doon, papasalamat ko kay San Antonio de Padua, nahanap ko kayo. Pero mahanap ko lamang kayo kung ako po ay dadalhin dito ng ating mahal na obispo. Bishop, naalala mo ba nung nag-turnover tayo, maluhak-luhak na ako sa laki ng responsibilidad na aking papasanin. Pero Bishop, a year later, here we are, debt-free, with savings, and looking forward for the better and best things to come. Lord Jesse, sa pagturo sa amin sa Panginoon, ang pinagmumula ng lahat ng pag-asa sa tulong na aming minamahal na San Antonio de Padua. Touch priest natin, Father Tony Villanueva. Dalawa po, si Padre, nandito po si Father John Paul Frias. At salamat din siyempre sa ating pong guest priest sa diocese. Andito teammate namin ni Father Jimboy, si Father Julius Anave. At of course, our very own holy missionaries, Father Antonio and my teammate, Father Jimboy. And of course, Father Ronnie Batbatan. Si Sister Ha. Okay? Tomorrow, meron po tayong mga misang pasalamat for tomorrow and on Sunday. Bukas po, 6 p.m. kasama po natin Bishop Emeritus ng Diocese of Caloocan, Bishop Deo Gracia Siniges. As a Sunday po, 5:30 ng hapon, kasama po natin Bishop Emeritus ng Diocese of San Pablo Laguna, Bishop Benaventura Famadito. At mula para po sa ating picture taking, manatili lang po tayo sa ating pwesto. Magkakaroon po tayo ng group. Pag malaki ang picture po, kasama po ating mga obispo at ang ating mga kaparian. Tapos po mga kaparian naman po magpipicture po dito sa may sanctuary. Maraming salamat.